Kabubukas pa lang pero gumuho na agad. Sumuko na ayon sa pulisya ang driver ng truck na sangkot sa pagbagsak. Pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbagsak ng bahagi ng Cabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela. Paano masisira ang isang tulay na pinondohan ng 1.2 billion pesos at ginawa in the span of 10 years? Simple lang, padaanin mo lang ang isang truck. You'd think sa panahon ngayon, with all the advancement in engineering and construction, ay mas lalong gumaganda, tumitibay at nagiging efficient ang mga infrastructures natin. Well, akala ko din. Ano ba talaga nangyari sa Cabagan-Santa Maria Bridge? According sa DPWH, sinimulan ito noong November 2014 at natapos nito lamang February 1, 2025. 10 years in the making ang tulay na ito at 1.2 billion pesos ang ginastos dito kasama ang construction at retrofitting. What? Pero teka, bakit may retrofitting? Bagong construction naman ito, pero may retrofitting agad na nangyari. Bagamat 2014 sinimulang gawin, natitigil ang konstruksyon dahil sa hindi regular na pagpondo sa proyekto. Niretrofit pa ito noong March 2023 para patibayin ang ilang bahagi alinsunod sa updated na design code ng DPWH. Pero hindi raw ibig sabihin na may problema simulat sa pool ang disenyo nito. 2 buwan matapos itong i-retrofit at isang dump truck na may kargang bato lang ang dumaan, bagsak. Main reason ng retrofitting natin is to additional strengthening para sa earthquake effect po. To think na ang isang tulay, a project of this scale with this large budget, susuko lang sa isang truck. Hindi ba dapat idisenyo ang mga kalsada at tulay para kayanin ang lahat ng klase ng mga sasakyan na dadaan dito? Dahil kung hindi, I think it's high time for us to reevaluate how we design our roads and bridges. Pero tila hindi kinaya ng tulay ang sobrang bigat ng dumaan truck ayon sa DPWH. 102 tons ito, halos doble ng 45 tons sa itinakda ng batas na maximum na kapasidad ng kahit anong tulay sa bansa. As yung mga, kahit magtabay-sabay yung mga truck, as long as pinakano nila yung configuration and then yung corresponding load, kaya nga po meron tayong RA 8794 dahil nandun nakadefine yung mga configuration ng truck at yung maximum allowed na dapat lamang na po na kinikerry nila. Engineer, papakita ka lang po ang itsura ng isang 110-ton mining dump truck. Ito po, ay ganyan po itsura. Sobrang laki po. Pang mining talaga siya at higante yung mga gulong niya. Monster truck monster yan. Truck ito po yung 110-ton capacity. Ano sa tingin nyo? May design flaw nga ba? Tinipid ba ang materyales? O may mali sa execution ng construction? At sa tanong na bakit nakalusot at pinayagan dumaan ng overloaded truck, andoon na ako. Pero kung iisipin ng maigi, sa halagang 1.2 billion, I think we deserve more than a bridge na isang kargadong dump truck lang ang katapat.